Praise God po sa bawat isa. God is good. All the time. A blessing the morning po sa ating lahat. And we welcome the Lord sa umagang ito. Good morning natin ang Lord. Good morning, Lord. Good morning, Holy Spirit. We love you, Lord. We love you, Holy Spirit. At ngayon, kamustahan natin ang bawat isa na narito ngayon sa panambahan. Sige po, kamustahan po natin. Translator, sino translator natin? Kung mga bago mo, ini-import ko siya, automatic. Blurred ah. Pumasok sa live. Sister Vichama, she's working with me. She is also Indian. She's working in Abba Private Hospital. one of the statement of faith po natin at we believe in one God and the three person, the one three. At all denomination are welcome, wag lang pong kulto. Praise God, kapit lang, sinasabi ko nila, kapit lang po tayo at faith in God. At manatili po nasa ating sarili. Praise God, God is good. All the time. Ipalakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon naman, ipapakilala po natin yung mga gagamitin sa araw na ito. Presider,
Your honor and the Lord Superior Honorable Brother Joel. Next, our praise and worship leader and opening prayer, Pastor Excel and Napakaganda. And our messenger, our beloved Pastor Benjamin Alcantara, and then all the presence of God. And our testimony open to all, wedding praise report, wedding thanksgiving sa Domingo. Next po, tithes and love offering, our anointed brother Jose, ay king tithes daw sa nila. Special number, music team. And our closing prayer, nag-aalam, nag-aapoy on tayo tayo sa gawain. And our benediction, ang ating anointed, appointed pastor, Adrian. Tell ko sa bawat isa. Ating mga nasa likod, mga media team, shout out po sa inyo dyan. At tayo po lahat, the Lord Superior Lord, praise the Lord. Blessing po sa ating lahat. Brother po, tawagin ang music. Let's walang ibigay ang verse of the day na matatagpuan sa Isaiah chapter 60 verse 22. Sabi niya, the smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I the Lord will make it happen. I-highlight natin at the right time, Lord. At the right time, I the Lord will make it happen. Ano po yung hinihintay ko natin sa buhay, mga kapatid? Yung iba hinihintay ang bakasyon, yung iba waiting for healing, yung iba waiting for a baby, yung iba waiting for God's best, ang flowing ng ilang sintahan. Amen. Yung iba waiting na magkaroon ng provision ng Lord, financial miracles, ano pa ba rin iba, at waiting na masagyan ng mga kasalanan. Ano pa magpulayan ng mga kapatid na hinihintay po natin? Be patient in waiting, mga kapatid. Kasi when the time is right, the Lord will make it happen. Pangako niya yan sa atin eh. Pero, ay makakagawa siya sa atin. Tignan po natin yung waiting the right time, God. Next slide po. Right time, in Greek word, kairos. Ibig sabihin, God's time. Kairos, God's time. Pag human time, chronos. Pag human time, chronos. Kaya piliin po natin ang kairos, God's time na sinasabi dyan na at the right time. Habang hinihintay po natin ang kairos, which is perfect time, due time, right time, sa takdang panahon, pag-usapan po natin yung acronym ng time. What is lang ito? Letter T, transformation of life. Kaya pala hindi patakdang panahon God's time. Kasi hindi ka pa na-transform, hindi ka pa nababago. So kailangan mabago ka muna. Ang dami po natin prayer na hindi nagagalang kasi hindi ka pa nag-transform. Letter E, transformation of life. Come on. Letter I, initiative in God's business. Ikaw yung may pagpupusakan ng yung lagi ikaw ang nag-initiate. Like group po tayo, Bible study po tayo, cell group po tayo. Lagi kang nag-initiate ng gawain ng Lord. Dapat yun ang makita sa'yo ng Panginoon. And letter M, manifested with the Holy Spirit. Nananahan ang banal na Espiritu sa'yo. Amen? Nahahayag, nakikita ang banal na Espiritu sa'yo. At ang bunga ng banal na Espiritu ay love, joy, peace, goodness, faithfulness, for patience, gentleness, self-control. Letter E, eagerness to learn and share. Nasasabik ka lagi na matuto at magbahagi. May teachable heart ka
at willing to share to others. Unashamed of the gospel na tungkol sa atin ni Pastor Cristian last Friday. Passionate to serve the Lord. Eagerness to learn and share. Lahat po, tandaan ko natin, and apply ko natin sa ating buhay. Times but for transformation of life, I initiative in God's business and manifested with the Holy Spirit, eagerness to learn and share. Dahil po, next slide, when the time is right, the Lord will make it happen. Praise God. Kaya kayo po, ang best time to praise and worship the Lord, mga kapatid. Tawagin na po natin ang music team to lead us and worship. Praise God po. Praise God sa itinuro ni Pastor Ben. Lapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ben. Tunay na pinipilis ang Panginoon na title niya kanina is How to Be Become a Mature Christian. Tama po ba? Yung una ay pag-aaralan, we diligently study. Nakatulad ng mga Bereans, pinapag-aaralan nila yung tinuturo ni Pablo. And isagawa, dapat may application bilang mature Christian. Nakikita, walk, what you preach. And number 3, ituro. Ituro sa ibang gustong may teachable heart. Salamat po, Pastor Ben, sa turo niyo po. So, dumako po tayo sa testimony, mga kapatid, sino pong pinagpala. Praise the Lord, Thanksgiving, testimony na binago po kayo ng Panginoon. Welcome po sa pag-ibig. Sino po? Legend. Legend nga pala. Ha? Uy. God, praise God. Yan. Bukas. Bakasyon. Bakasyon. Nagbabalik pa salamat po sa Panginoon kasi sa loob ng ilang buwan yan, makakauwi na po tayo ng Pilipinas. Kailan? Flight. Isa sa hinilig ng tayo na sa birthday niya, kahit isa man lang sa akin magkapatid yung makauwi. So hindi niya alam na makakauwi ako. Ha? Surprise! Yes po. Si Mama po susundo siya. Malalaman nila kasi may Facebook Live eh. Share nila. Sino pa ba mga kapatid? Yung mga bihirang testimony. Welcome po kayo. Sige, si Brother Joel. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. So, share ko lang po, mga past few week, spiritually down po ako, may pinagdaanan po ako, and then, napakabuti po si God kasi may mga ginagawa siyang tao, mga kaibigan ko na nakilala ko dito sa Saudi, sa Capiz. Sila yung mga taong nagbigay rin ng apoy na nararamdaman ko na para pagpatuloy yung pag-worship ko kay God. At gusto ko yung kapay na gusto ko pang matuto at lumalim yung mga nalalaman ko tungkol sa salita ni God. At yun po, kaya yun sa every po talaga, yung parang every moment po na nararamdaman ko na nag-iisa po ako, nasa kadiligan po ako. Always sunod yung musika na parang iiyakap ako at gumagamit siya ng mga ibang
tao, ginagay yung mga instrumento para sabi niya sa akin, anak, hindi ka nag-iisa. And I'm very, very thankful po dahil po doon at ramdam na ramdam ko po yung love and care na binibigay po ni God sa akin. So, yun. Amen. Amen. Maraming salamat sa buhay mo. Talented tong kapatid natin eh. Nakita ko yung ano niya, Joel, photography and at the same time dancer para singer. Oh. Sino pa po mga kapatid pinagpala ng Panginoon? Mark. Kaya nila si Mark daw. Baka hindi ka makalulot. O, sino pa po mga kapatid? Habang nag-iisip pa po si Kuya Mark. Sige po, ako po ay magpapasalamat sa Panginoon kasi once again, God has given us the fire in relationship towards God kasi matagal na po kami kasi hindi nakapag-church, so praise God po kasi I think, Ate B, kailan po ba kami i-invite? October? So, very 1 year na. So, kasi since nung pandemic, matagal na, ng pandemic kasi, from that time on, hindi na kami nakapag-attend ng church. So, I pray to God, sabi ko, Lord, meron pa kaming church na ma-attendan na kung saan hindi kami makapag-serve sa iyo. So, praise God kasi magka-workmate na kami noon ni Ate B, pero hindi kami, parang wala na, nag-work tayo ng 6 months. So, walang, kung saan na-church, wala. Until sa time na natapos na ako mag-work doon sa hospital nila Ate at it happened to be na magpapollow up ako ng benefits ko kasi isang taon na hindi ko pa natatanggap. So, umaba ulit kami ng Parsha at noon nakausap kami ni Ate B. So, praise God at ginamit si Ate B parang maibalik kami dito. So, I'm encouraging everyone na masarap mag-attend ng mga gawain ng Panginoon. Kung gusto niyo talagang fully matured, aside sa mga rich ni God, I'm encouraging each and every one of us kung meron po kayong time na makapag-attend ng mga church activities, especially po yung Don't Watch. Yung Don't Watch kasi mahirap yun eh, kasi early in the morning ng Friday. So, kung gusto po talaga natin na talagang magkaroon talaga tayo ng more ng relationship kay God in a most intimate way, encouraging everyone po na ang Don't Watch po is every other Friday. So, this coming Friday po, may Don't Watch po ng 5 a.m. Amen. Meron pong Bible study tayong ginaganap o face-to-face Thursday ng 7:30 ng gabi. And tomorrow po, Bible study, at same time din po ng hapon. And yung mga hindi pa po nakaka-aware na meron pa po tayong Bible study online every Friday at mga devotion po. So, kung ano po, abang na lang po kayo sa CLG and page. So, yun lang po. Glory to God. Hindi po, sinabi ko yung pamilyang ko, lilig ko sa Panginoon. Sino ba po? Kuya Mark? Last one. Ayan ang first step ng salita dito. Kaya kabahan kasi ako palagi. Lord, sa family, okay naman ako. Kaya lang yung pinsan ko kasi last week na mild stroke. Ngayon, parang kapatid ang sinturing namin doon. Yung kapatid ko, nung nalaman niya, hindi iyak siya, sabi ko sa kanya, pinipilit niyang pumunta doon sa lumuwas ng Batangas. Ngayon sabi ko sa kanya, huwag ka nang lumuwas. Ang gawin mo na lang, mag-pray ka kay God na gumano siya. Kasi kung pumunta ka doon, bawal naman ang dalaw, hindi mo rin makikita. Sa awa ng Diyos ngayon,
sa ulo siya tinamaan. Ngayon sa awa ng Diyos, kailangan, dapat pala noon, kailangan siyang operahan agad. Ngayon, sa awa ng Diyos, kailangan na lang gamot na lang, idadaan na lang sa gamot. Ayun, sa awa ng Diyos, okay na siya. Ewan ko kung kailan siya makakalabas, wala pa akong balita. Ayun, yun yung pinapasabi ko sa Panginoon kasi hindi na siya kailangan operahan. Kailangan daan na lang sa gamot. Yun lang po, salamat. Yung dinatahimik si Kuya Mark, praise God. Sino po mga kapatid? So kung pagtotoo mga kapatid, testimony tayo. Sabi nga nila, pag nagte-testimony ang isang Kristiyano, ang tao ay tumatakbo. Palayo kasi ayaw ng kaaway na mag-testify ang Kristiyano. Kaya takbo na kayo dito, mag-testify mga kapatid. Dapat nagkape kayo kasi ang meaning ng kape, kasama ang Panginoon every day. Praise God. Ito mga kapatid. Last one. Kapitan. Pastor Bendo po. Hindi po. Wala na siguro. Wala na po. Si Brad Jogar magpapatutuyan. Yung nasa ko. Tawag pas. Sige. Yan, tawagin na nga po natin ang ating exhorter sa tithes and offering, Brother Jose.